Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Patuloy na iniimbestigahan ng Philippine National Police ang nangyaring pamamaril sa Sheriff Aguac, Maguindanao del Sur kahapon. Ayon kay PNP spokesperson Jean Fajardo, isa ang naitalang nasawi sa insidente habang 5 ang sugatan. Nangyari ito sa huling araw ng filing ng Certificate of Candidacy. Sa inisyal na investigasyon ng Maguindanao del Sur PNP, posibleng nagkainitan kahapon ang supporters sa magkalabang alkalde sa lugar. Samantala, sinabi naman ng Commission on Elections na inakala umano ng mga taga-suporta na hindi tinanggap ang COC ng kanilang kandidato. Pinuri ng ilang mambabatas ang hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mapabagal ang inflation sa bansa. Binigyan diin ni House Appropriations Committee Chair Zaldi Co ang diskarte ng pamahalaan gaya ng pagbabawas ng taripa sa imported rice upang mapatatag ang presyo nito at maging abot kaya ang bilihin ng mga Pilipino. Matatandaan na noong Setyembre bumagal sa 1.9% ang inflation rate ng bansa. Bunsod ito ng mababang presyo ng pagkain, non-alcoholic beverages at transportasyon. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Jay Lagang ng PTV Davao. Mayong adlaw, gi-anunsyo sa hugpong sa taong lungsod kung HTL Party nga gitanggal na isip miyembro sa maong partido sila Davao City Councilors Wilberto Alag ug Bernard Alag. Ingon man sila Barangay Turil Proper Kapitan Lilibeth Alag ug Barangay Bangkas Heights Kapitan Bernbeth Alag. Sa opisyal nga pamahayag sa HTL Party nga gipagula adlaw nga Lunes, Oktubre 7, naisubay ang ilang desisyon sa Article 7 sa ilang rules and principles kabahin sa party discipline and loss of membership kung asa grounds for automatic expulsion ang gihimo sa pamilya Alag tungod sa aktibo nga pagsuporta sa tingog party list nga dili kaalyado sa HTL. Samtang atol sa pag-file sa iyang Certificate of Candidacy, aron nga mudagan pagka-kongresista sa 3rd District sa Davao City, gibutyag ni Konsehal Wilberto Alag nga wala sila ni hawa apan sila ang gitanggal sa mong partido. Nidagan karon si Alag ubos sa lakas CMD party. Kininasab ang ikaduhang higayon nga mudagan kini isip representante sa ikatulong distrito sa Davao City. Tungod lang kanitabang mi sa taong Davaoenyo padulong sa tingog. Gisulbad na mo ang ilahang problema padulong. Wala mi mohawa ha. Klaro ko lang wala kami ang gipapahawa sa hugpong. Naharang og nadakpan ang duha ka motorized bangka nga dunay markings nga Sara ug Batang Quiapo sa kadagatan nga sakop sa Barangay Colon sa Maasim, Sarangani Province niadtong Oktubre 3 ning tuiga. Kiniatot sa nagmalampuson nga operasyon sa mga personahe sa Naval Forces Eastern Mindanao kon NFEM. Pinaagi sa BRP Dioscoro Papa sa Naval Task Force 71 kauban ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR Region 12. Nasayrang nalambigit among mga bangka sa illegal nga matang sa pagpangisda nga pagsupak sa Republic Act No. 10654 o ang Philippine Fisheries Code of 1998 o ang balaod nga nagabawal sa paggamit og likom-likom sa pagpanagat. Gilayon sab nga gi-turnover sa BFAR 12 ang 30 ka mga Pinoy crew pati na ang mga nakumpiskang mga bangka alang sa tukbang disposisyon. Pamatuod among operasyon sa commitment sa NFEM nga kanunay bantayan ang marine resources ug ipatuman ang maritime laws ilabi na sa ilang area of operations. Ug mao kadto ang mga nag-unang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.